Another day, another vlog mga kadora. Tayo na't mag-explore. For today's video nga, another productive day na naman tayo. Opo, ito na yung nagiging daily routine ko araw-araw sa bahay. Masasabi ko talaga na ganap na ang aking pagkananay. Dati-rati kasi tamad akong bumangon pag madaling araw. Lalo na kung ang tulog mo 2 a.m. tapos gigising ka ng 4 a.m. Ay naku po, Lord. Wag naman sana. Charis. Pero simula nung gumawa na ako ng baon nila, doon na ako sinipag gumising ng madaling araw. Yung tipong kahit puyat ka, babangon at babangon ka talaga. Sabi nga nila, wala naman tayong no choice. Anyway, since maaga nga yung pasok ng mga bata, kaya maaga din ang gising ng lola nyo, 4 a.m. para makapag-prepare nga lahat-lahat. Tapos nakapagluto na nga rin ako ng babaunin nila. Carbonara pala yung niluluto ko dyan. Usually, kanin talaga yung gusto nilang breakfast para kahit paano mabigat sa tiyan. Kaya every time na may tirang kanin, sinasangag ko talaga para makain. Maselan lapo din lamamangan kanin lang. Ayan nga at natapos na akong magluto. Kaya pinaliguan ko na din si Amora at binihisan. Marunong na din naman silang maligo mag-isa. Yun nga lang, may times talaga na si Amora nagpapaligo. Para daw mabrush ng maayos yung katawan niya. Nepo kasing kaslam pag napeka na malid. After nga namin nag-almusal, inayos ko na din yung baon niya tapos sinatid ko na siya sa school. Sakto naman, flag ceremony din nila kaya nagstay na muna ako dito bago mamalengke. Fast forward nga, nasa Talipapa na ako at bumili lang ng mga fresh ulam at gulay-gulay para stock namin ng 1 week. Isi-separate vlog ko na lang to para naman hindi mahaba-haba for today's video. Pagka uwi ko nga ng bahay, sakto, kakagising lang din ni Donnie, my loves. Pinaliguan ko na siya diretso. Wala pa nga siya sa mood dyan, kaya iyak ng iyak. Matsura yarugo gising. Tapos, after ko siyang mabihisan, tamang linis lang at nakapagligpit na din ng mga kalat-kalat. Ang sakit din pala talaga sa mata, no, pag makalat. Pero alam nyo ba na madalas ganyan talaga yung bahay namin. Dahil nga sa 3 kong toddler. Yung 2 hindi na bata, pero alam nyo naman, mga isip bata pa, kaya kung magkalat, wagas. Nasanay na din siguro ako sa ganitong setup. Kung i-stressin ko naman din kasi yung sarili ko, kakasaway, wala din mangyayari. Kaya hinaayaan ko na lang muna kahit makalat. Kahit linis ka ng linis, ligpit ka ng ligpit, kalat din sila ng kalat. Imbis na may stress ako, hinahayaan ko na lang. Darating din naman yung araw, wala nang magkakalat kasi malalaki na sila. Okay lang naman siguro kung may times na makalat yung bahay, diba? Or kung magulo man ng bahay. Pag hindi na busy, dun ko talaga ginagawa yung mga gawaing bahay. Ngayon, sila muna yung importante at dapat priority ko. Nice! Ngayon kasi talaga nahahati na yung oras ko sa paggawa ng content. Penindigan ken talaga. Seryoso niya talaga ikadora. Pag gusto mo yung ginagawa mo, go lang ng go. Pero hindi talaga ako everyday na naglilinis. May times talaga na tamad ako sa sarili ko. May araw na ayaw kong bumangon or wala akong gagawin. Pag tamad akong magluto, bibili lang ng lutong ulam. May araw talaga na ayaw mong kumilos. Papahingay mo muna yung sarili mo, yung katawan mo, yung isip mo, mentally, physically, emotionally,
Tali, miss you. Kidding aside, totoo naman, di ba? May araw talaga na pag drain na drain ka, talagang gusto mo lang magpahinga. Ganyan talaga pag nanay. That's life. Kailangan din natin ng pahinga paminsan-minsan. Tao din po tayo, hindi tayo mga robot. Opo, rest din pag may time. Tayo din naman kasi mahihirapan. Pag nagkasakit, kakatrabaho, yung mga bata din yung kawawa kasi wala mag-aasikaso sa kanila. Importante pa din talaga yung kalusugan. Kaya kung makaramdam ka man ng pagod, huwag masyadong abusuhin yung katawan or kung ano man yung kabisihan mo sa buhay. Pahinga din. Ako na lang ulit. Alam niyo ba, nung dalaga pa ako, ay sus, napakatamad kong bata. Tatawagin ako ng lola ko. Galit na galit siya at hindi ko sinunod yung utos niya. Biglang sisigaw na yan. Oh, Donna! Munta na ka kene! Sa Bella Pirot, itapa mong malating kandut. Anang kasakit ta kasakit. Deng matuwapin naman Bigla ke tuloy amis iyapon tinang. Oh, paghuhugas ng pinggan, kinakatamaran ko pa. Iniiwan pati mga kasirola. Ultimo pagpiprito ng itlog, di ko magawa. Wala talaga akong alam nun. Nung nag-asawa na ako, dun ko natutunan lahat. Napaka-challenging ng pag-aasawa sa totoo lang. Pero hindi ako nagsisisi na nag-asawa ako sa age na 21. Kasi sa pag-aasawa ko ng maaga, ang dami kong natutunan sa buhay. Pero hindi ko ini-encourage yung mga kabataan dito na mag-asawa ng maaga. Importante pa din naman yung edukasyon. Ang makapagtapos muna ng pag-aaral, makatulong sa pamilya, bago mag-settle down. Settle down? Yun kasi yung goal ko nun at hindi ko nagawa. Yung makatulong muna sana sa pamilya bago nag-asawa, makahanap ng trabaho, yung makakapag-provide ka financially after mo mag-graduate, or sinulit mo muna yung pagkadalaga. Pero ayun nga, nag-graduate ako ng college, pero after nun, nag-asawa na din ako, kaya hindi ko nagawa yun. Other side, thankful din ako kasi binigyan ako ng 3 anak, asawang mapagmahal at responsableng ama. Kaya ngayon talaga ako bumabawi kahit may asawa na ako at sariling pamilya. Kahit paano nakakatulong naman or nakakapag-provide financially, na kahit alam ko na pag nag-asawa ka na, priority mo na talaga yung asawa mo, yung mga anak mo. Iba pa din kasi yung saya pag napoprovide mo yung pangangailangan ng pamilya mo kahit na may asawa ka na. Pag nanay ka na talaga, lahat ng bagay magagawa mo, matututunan mo. Lahat gagawin mo para sa pamilya. Meron pa nga akong isang kapatid, nuknukan ng tamad. Parang siya yung masasabi ko na buhay prinsesa nung dalaga siya. Nung nag-asawa na, ayun, natikman niya na yung totoong responsibilidad. Shout out nga pala sa'yo, kapatid, Tisay. Ang dami niya na din natututunan ngayon. Maghugas ng plato, maglaba, mag-alaga ng bata, maglinis, magluto. Yung mga niluluto ko, niluluto niya din, sinashare niya sa akin, tapos nagtatanong siya kung ano yung gagawin. Ang saya lang sa feeling na sa ganung paraan ay natututunan din sila. Yung mga bagay na hindi niya nagagawa before, kailangan niyang gawin ngayon kasi isa na siyang nanay. Ang sarap lang sa feeling. May natututunan sila, natutuwa sila. So parang ako, namomotivate ako lalo na magpatuloy lang araw-araw. Kaya sa'yo kapatid, ipagpatuloy mo yan. Malayo pang mararating mo. Basta mag-tricycle ka. Kumbaga kasi yan na yung pinili mong buhay Kaya wala ka na din choice. Kaya talaga magpapakananay at magpapaka-housewife ka ng bonggam-bongga. Grabe, ang dami ko na palang nachika. Hindi ko na alam kung saan na nakarating ang video na to. Pagkahapon nga, bago ko sunduin si kuya sa school, dumaan muna ako sa bilihan ng mga school supplies. Naamoy ko pa nga yung FCJ pizza. Kaya ayan, napabili ang lola nyo. Yung solo lang naman na 20 pesos yung binili ko para lang masatisfy yung cravings ko. FCJ pizza na lang yata hindi marunong magmahal. Charis. May nadaanan kami nagtitinda ng manok. Kaya bumili na rin ako for dinner. Ang dami kong chika, diba? So yun lang. See you again on my next one. Bye mga Kadora! Thank you for watching! Bye!